channel. Today's video, pag-usapan lang natin ng mabilis kung paano natin matutulungan yung mga SSS pensioner, especially yung mga senior citizens, no, na makapag-file ng loan online. Kaya sabi pumupunta pa sila sa SSS branch, no, or yung iba naman sa lending pa naglo-loan, which is hindi advisable kasi sobrang taas ng interest nila and kinukuha pa nila yung ATM ng pensioner. So, unang-una guys na dapat natin gawin is tulungan natin silang i-register online, no? Kasi some of them naman, baka hindi na din talaga nila alam kung paano mag-register online at gumawa ng account. So, ang gagawin lang natin guys, i-type lang natin yung SSS sa Google, and then paglabas ng results, piliin lang natin yung member login. So, pagdating mo sa member login, i-click mo lang yung register. Okay? So, pag-click mo ng register, lalabas yun guys yung parang form. So, kailangan mo lang i-fill out yung basic information ng SSS pensioner. So, nandiyan yung SSS number at kailangan din ng email address dito. So, kung kamag-anak mo naman yung ginagawan mo, halimbawa, lolo't lola mo or parents mo, pwedeng email mo na lang yung ilagay mo. Or pwede naman, gawan nyo na lang din sila ng Gmail account. Okay, so kapag nalagyan nyo na ng email yan, gagawan nyo din sila ng user ID. So, yung user ID dapat letters and numbers lang yan. Hindi pwedeng lagyan ng kung ano-anong characters like yung plus sign or yung asterisk. So, dapat letters and numbers lang. So, kapag nagawa nyo na yan, kumpletuhin nyo lang yung iba din. Kasi meron pa yung mga address, yan, ilagay nyo rin dyan, kumpleto mo. And then, at the bottom, no, kapag na-fill out nyo na lahat yan, i-click mo lang yung I am not robot at saka yung I accept terms and services. And then, click on submit. Definitely, makaka-receive ka ng email from SSS about the registration. So, once na-registered na at gusto ni pensioner mag-loan, pwede nyo na silang gabayan ulit. So, kailangan lang na mag-login doon sa SSS portal using the user ID na ginawa ninyo at saka yung password. So, kapag login nyo, ganyan yung makikita nyo na landing page, no? So, maraming tabs yan. So, ang pipiliin nyo lang dyan or ang i-click nyo lang is yung services. And then, i-select nyo yung apply for pension loan. Okay? So, pag-click nyo nyan, ganito na yung lalabas dyan. So, makikita nyo na kagad dyan sa left, upper left, yung monthly pension, kung magkano. And then, katapat niya yung disbursement account. So, nung nag-register ako dun sa tatay ko, since existing na pensioner na, hindi ko na kinailangan mag-enroll pa manually ng disbursement account niya kasi automatic na doon na yung account niya sa PNB kung saan niya nakukuha yung pension niya buwan-buwan. So, ang gagawin mo lang dyan is click mo lang yung account. Okay? Pag-click mo dun sa disbursement. Pipiliin mo lang kung ano yung account. And then, kung makikita nyo guys, nakalatag dyan from SSS yung mga amounts na dapat mong malaman kapag maglo-loan. So, meron dyan tatlong option, 6 months, 12 months, at saka yung 24 months. So, dyan sa kaliwang part, yung kulay blue, so makikita nyo dyan guys agad yung mga net loan proceeds, ganyan. So, i-example natin yung 6 months. So, halimbawa 6 months yung ilo-loan ng ating pensioner. So, yung loan amount dyan na makikita mo is 10,608. So, mababawasan pa yan ng credit life insurance na 127.83 at saka yung transaction fee na 1 peso and 5 cents. So, pagkatapos nyan, makikita nyo yung net loan proceeds. So, ito talaga yung amount na papasok sa account ninyo pag nag-loan kayo. So, for 6 months, ayan, lumabas 10,479.12. Yun. So, after ng net loan proceeds, guys, makikita nyo yung monthly amortization. So, ito po yung amount or yung halaga na kakaltasin sa inyong pensyon buwan-buwan para mabayaran nyo yung loan. So, dito sa example natin na 6 months, ang makakaltas sa kanya is 1,819.92. So, sumunod dyan yung monthly pension after loan deduction.
So, ito rin yung maganda kay SSS kapag doon kayo sa kanila talaga dumirekta ng paglo-loan. Kasi po, wala nang problema sa pag-collect nung natitira nyo pang pension, no? After the deduction. Kasi, automatic lang din po yun na papasok sa inyong account. Okay? So, dito sa example natin, ang papasok pa sa kanya is 1,716 and 8 cents. So, pagkatapos po nun, sa ibaba niya, andun yung first amortization. So, ito po yung pinakaunang buwan na kayo po ay kakaltasan ni SSS. Kung yun na po yung start ng kaltasan. Okay, so, ang maganda po kasi dito, halimbawa, ngayong buwan po kayo nag-loan, September. So, within 5 days lang po yan, papasok na kagad yung pera sa account niyo. So, by October, buo nyo pa rin po makukuha yung pension nyo. Hindi pa kayo kakaltasan ni SSS. November pa. So, parang meron siyang, parang sa credit card na may pay later siya. So, hindi agad-agad kinakaltas ni SSS. May isang buwan na palugi. Okay? Then, yung pinakahuli po is yung last amortization. So, ito na po yung pinakahuling buwan na kayo po ay kakaltasan sa loan nyo. Yun lang po. Ganun lang din po kabilis. And kapag nakapili ka na, i-click mo lang po dyan yung submit. Okay? So, pagka-click mo ng submit, may message dyan na lalabas sa screen na confirming na for processing na yung inyong loan. Okay? So, ganun lang po actually kadali mag-loan kay SSS basta meron ka pong account online. So, kung may question pa po kayo, leave your comment below and I'll try to answer you. Marami pong salamat sa panonood ng video ko. And kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my channel for more videos and see you again on my next. Bye! What a wonderful